Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang 2 niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binebendisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag ko sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong pangalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki, at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ang Diyos, gayon may buhay pa rin ako," at tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Marami ang nangyari kay Jacob doon sa Haran. Higit na 15 taon siya doon. Nagkaroon siya ng 2 asawa na magkapatid at ng 12 anak, 1 babae at 11 lalaki. Ang isang anak niyang lalaki, si Benjamin, ay isinilang na sa Kanaan. Doon sa Haran, niloko si Jacob ng kanyang father-in-law na si Laban. Una, niloko siya sa kanyang asawa. Sa halip na si Raquel, ang ibinigay sa kanya ay si Leah. Niloko din siya sa kanyang trabaho na tagapangalaga ng tupa. Paiba-iba ang kondisyon na ibinigay sa kanya. Kaya naisip niya na hindi siya aasenso doon sa Haran. Kaya nagpasya siya na bumalik na lang sa Kanaan. Pero haharapin niya doon ang kanyang kapatid ni si Esau. Tatanggapin ba siya ng kanyang kapatid? May isang pangyayari sa kanyang pagbalik. Doon sa ilog Yabok, nakipagbunuan siya sa isang di kilalang lalaki ng buong gabi. Tumagal ang wrestling match na ito nang walang nananalo ng buong gabi. Pagdating ng sikat ng araw, tinanong ng kalaban niya kung sino siya. Sabi niya, siya ay si Jacob. Binago ang kanyang pangalan. Hindi na siya Jacob, kundi Israel na, kasi nakipaglabanan siya sa Diyos at sa mga tao. Tinanong ni Jacob ang pangalan ng kalaban niya, at hindi ito binigay sa kanya. Doon niya natanto nang nakipagbunuan siya sa isang anghel ng Diyos. Talagang ganyan ang buhay ni Israel.
He is the one who struggles. Yan ang ibig sabihin ng Israel. Itong wrestling match na ito ay ang dahilan bakit naging Israel si Jacob. Ang pakikipagbunuan na ito ay isang larawan ng buhay ni Jacob. Isang buhay na puno ng struggles. Nagsimula pa ito noong isinilang siya. Nakipagtunggali na siya sa kanyang kapatid kung sino ang unang lalabas sa tiyan ng kanilang nanay. Ganun din sa bahay, ang struggle niya kay Esau. Ganun din sa Haran, ang struggle niya na makuha ang kanyang minamahal, si Raquel, kahit na naunang dumating si Leah. Ganun din sa Kanaan, ang struggle niya sa mga taga roon, lalo na sa Shechem, sa panggahasa sa anak niyang si Dina. Pati nga ang kanyang mga anak ay nag-struggle din laban sa paborito niyang si Jose. Ganon din sa kasaysayan ng angkan ni Israel. Palagi silang nakikipagtunggali laban sa mga taga-Ehipto, laban sa mga taga-Kanaan, laban sa mga Assyrians, laban sa mga Babylonians, laban sa mga Persians, sa mga Greeks at sa mga Romans. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ang struggle nila laban sa Nazis, laban sa mga Arabs, laban sa mga Muslim. Talagang angkop itong pangalang Israel. Palagi silang i-struggle, pero hindi naman sila lubusang natatalo at hindi nawala ang kanilang lahi. Panginoong Diyos, bendisyonan mo ang bayan ng Israel ngayon. Bigyan mo sila ng kapayapaan. Sana po matuto silang mamuhay ng mapayapa sa lahat ng mga tao na nandoon sa Palestina, lalo na ngayon sa mga Palestinians. Peace on Israel. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.